Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Bacolod, Negros Occidental. Patuloy nating tinututukan ang pagkamatay ng 14 na tao sa isinagawang simultaneous operation ng pulisya nitong Sabado sa iba't ibang bahagi ng katabing lalawigan ng Negros Oriental na ngayoy nababahiran ng duda. Sabi ng mga nakausap kong kaanak, ng ilan sa 14 na namatay, planted ang ebidensya ng pulisya. Hindi rin daw sila mga rebelde, kundi po mga magsasaka. Gate naman ng Negros Oriental Police, lehitimong operasyon kontra krimen ang kanilang ginawa. Narito po ang aking report. 2 sa 14 na napatay sa inilunsad na police operation dito sa Negros Oriental ang mag-amang Rogelio at Ricky Recomono. Kaluoy dong ninyo gamay pangulong. Hustisya ang hangad ng kanilang pamilya nang marating namin ang burol ng mag-ama sa bahaging ito ng Canlaon. May 3 oras ang layo mula sa Bacolod City. Nanlaban daw ayon sa PNP ang mag-ama kaya napatay. Pero ayon sa mga naulila, walang armas at lalong hindi raw NPA ang mag-ama gaya ng ibinibintang ng mga pulis sa kanila. Mag-uuling daw sina Mang Rogelio at Ricky at hindi sumusuporta sa armadong pakikibaka. Gusto namin na mabigyan siyang hustisya. Kung may kasalanan sana, hindi. Yung may kasalanan sana, yung papa namin hindi nila pinatay. Kung may kasalanan sana, hinuli lang nila. Ang hirap, dinalaban nila si Ricky. Ang labi ng mag-ama, bagaman nasa kabaong, nakapatong lang sa kama na tinatanglawan ng 2 kandila. Problema nila ngayon ang pagpapalibing dahil ni isang kusing wala raw sila. Kagabi, una na naming napuntahan ang burol na mag-amaring napatay sa umano'y police encounter na sina Melchor Pañares, 67 taong gulang at anak niyang si Mario, 46 anyos. Mga kapuso, makaraan ng ilang oras na biyahe, narating na po namin itong liblib na barangay ng Bayog, Sitio Tigbahi. Sako pa rin ito ng Canlaon City, Negros Oriental. Ito pong bahay na nasa aking kaliwa, ang isa sa mga sinilbihan ng search warrant ng Philippine National Police. At ipakikita po namin sa inyo, mga kapuso, kung saan mismo dinakip ang mag-amang Melchor at Mario Pañares. Ganito po ang itsura ng kanilang bagay, tipikal na tahanan ng isang magsasaka. Sa silid na ito, mga kapuso, inaresto si Melchor, ang padre de pamilya ng Pañares. Pagkatapos po niyan, mga kapuso, nagpunta raw ang mga pulis sa gawin namang ito ng bahay. Dito naman naaresto ang kanyang anak na si Mario. Binitbit po ang mag-ama pababa muli sa kanilang bahay. Pinadapa rito, mga kapuso, si Mario, yung pong nakababata, at sinasabing dito na rin napatay, at dito naman ho ang kanyang ama na si Mang Melchor. Ayon sa kanilang mga mahal sa buhay, planted o hindi kanila ang mga nakitang shotgun at revolver sa mag-amang kapwa magsasaka. Ang tanging kanila raw ay ang nakitang M16 rifle na luma at hindi na gumagana. Yan ang masakit sa amin, sir, kasi ang ano nila, sir, nang lalaban daw yung binan. Paano yun nang lalaban, sir? Walang armas. Setup daw ang nangyari ayon sa kanilang kaanak na naroon nang mangyari ang operasyon. Babasahin daw nila yung warrant. Sabi ng mama ko, dito lang sa taas kasi maliwanag, dito sa baba, madilim. So, sabi ng mama ko, ipaano yung ilaw, parang maliwanag. So, ayun lang pa sir, kasi may flashlight daw sila. Ang mama ko, hindi na pinakita, sir, kung ano lang ginagawa. Nakita ng kung ano na pinadapa daw silang papa at saka Mario. Mga 5 minutes, sir, pumutok. Makonsensya naman daw sana ang naglunsad ng operasyon. Lumutang para mailabas ang totoong nangyari. Ako lang ikuha nila, sir, nga bigyan namin ng katarungan ng kanyang kamatay, sir. Mura gina, sir. Sa buong Negros Oriental, 8 ang napatay sa police operation sa Canlaon City, 4 sa Manhuyod at 2 sa Santa Catalina.
Nanindigan naman ang Task Force Sauron ng PNP Regional Office 7 na lehitimo ang operasyon at pawang mga nanlaban daw ang mga napatay. Matagal na po nating nagkaroon na po ng pagsusubaybay po, nagkaroon na po tayo mga surveillance po sa mga tao na to. Lahat po ng information na kuha natin, nagkaroon po ng validation at another validation hanggang nagkaroon po tayo, nagkabuo po tayo ng mga documents. Yun po yung prinsend po natin para makapag po tayo ng search warrant. Nanindigan din ang Malacanang na lehitimo ang magkakahiwalay na operasyon ng pulisya dito po sa Negros Oriental na ikinasawi ng 14 na tao. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ipinatupad lang ng mga pulis ang hawak nilang search warrant. Dumepensa lang din daw ang mga pulis ng manlaban umano mga suspect kaya napatay sila sa operasyon. Ang Commission on Human Rights Region 7 ay binigyan na ng direktiba ng National Office na magsagawa ng investigasyon sa nangyari. Nababahala raw ang CHR sa paglobo ng bilang ng mga namamatay sa police operations. Handa raw sila maghain ng reklamo sakaling mapatunayang lumabag ang mga pulis. Inikayat naman ng provincial government ang mga kaanak ng mga namatay na magsasakat barangay chairman na magsampa ng reklamo. Kaugnay po ng inilunsad na police operation sa Negros Oriental, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang Provincial Director ng Negros Oriental Police, si Police Colonel Raul Takaka. Colonel Takaka, magandang hapon. Welcome sa QRT. Yes sir, good afternoon po. Colonel Takaka, karamihan po sa aming nakausap nang puntahan namin ang burol ng mga namatay. Ang ginigiit po ng mga kaanak ay hindi raw nanlaban ang mga napatay sa police operation. Ano po ang masasabi ng Negros Oriental Police? Sa part po ng PNP, ang inano po is talagang nagpatupad lang po yung aming mga personnel, yung kanilang tungkulin para sa pagpa-serve ng search warrant sa mga tao na po yun. So yun po yung ng PNP sa side po namin. Colonel Takaka, kayo po ba ay kasama sa ground ng isilbi ang mga search warrant dahil ang binabanggit po nitong mga kaanak ay karamihan sa kanila pinalabas po ng bahay at ang pinaiwan lamang sa loob ng bawat tahanan ay yung mga subject ng search warrant. Ilang segundo, ilang minuto lamang daw ang lumipas pagkatapos na ma-hold ito ng mga tauhan ng Negros Oriental Police ay nakarinig na ng magkakasunod na putok ng baril. Ito pong mga kaanak na naroroon na po sa perimeter at wala na ho sa loob ng kanilang bahay. Ano po masasabi niyo rito? Hindi po, wala pa akong masasabi niyan dahil yung sinasabi niyan is hindi ko naman po alam yung actual na pangyayari. So, mas maganda po siguro niyan, i-ano po nila doon sa tamang kung may reklamo sila, magano po sila sa mga pinaukulan kung saan nila dapat magreklamo. Colonel Takaka, itinatanggi po rin ng mga kaanak ng ilang nasawi na sa kanila po yung mga armas. Ang binabanggit po nila sa amin panay may planted. Ano po ang inyong reaksyon dito? Ulitin ko nga po, yung aming sa nagpatupad lang po kami ang aming tungkulin sa patupad ng pagsasun ng search warrant. May mga nanlaban, may mga kapulisayan at may mga naresto naman po tayo at may mga narecover pa tayong mga ebidensya.